Paglalakbay ni Gopa Kumara. Si Gopa Kumara ay isang bata lamang. Ngunit meron siyang hinahanap. Alam niya na hindi dito sa material na mundo ang dapat niyang kinalalagyan. Kanya humanap siya ng isang bona fide na guro. Ang bawat isa sa atin ay kailangan na humanap ng bona fide na guro. Kanya si Gopa Kumara, nang makita niya ang kanyang guro, ay pinagsilbihan niya ito. Nagtatanong ng mga katanungan. At sinabi niya na kailangan kong umalis dito sa material na mundo. Kailangan kong mahanap ang tunay kong tahanan at makaalis dito sa miseries ng material world. Ma-attain ang liberation. Kanya naman pinagsilbihan niya ang kanyang guro at ito ay na-please sa kanya. Binigyan siya ng mantra kung saan si Gopa Kumara ay maaring makapaglakbay sa labas ng material world. Kanya nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Nakarating siya sa Brahmajyoti, kung saan sobra-sobra ang liwanag. Napaka peaceful, kalmanteng-kalmante, at may kaligayahan kang mararamdaman. Ngunit sabi niya, hindi itong ninanais kong lugar. Ayoko dito. Kanya muli siya ay naglakbay. Nakarating naman siya sa planeta kung saan ang mga tao ay napakayayaman. Heavenly planet. Kung saan ang mga tao ay napakagaganda. At lahat ay may kaginhawaan. Mahaba ang kanilang buhay na halos hindi na namamatay. Hindi nagkakasakit. At hindi tumatanda. Sabi niya gano'n. Maganda nga sana rito. Pero hindi ko gusto ditong manirahan. Hindi ito ang tahanan ng aking hinahanap. Kaya naglakbay na naman siyang muli. Kung saan, nakarating naman siya sa planeta na pare-parehas ang itsura ng mga tao na katulad ng anyo ni Lord Vishnu. 4 ang kanilang mga kamay. At meron silang mga jewelry, kayamanan na katulad ng kay Lord Vishnu. Ang sabi sa kanya, welcome ka dito sa amin. Sabing ganun ang kanyang mga nakitang tao na may 4 na kamay. Ang sabi niya ganun palitan mo na yung iyong katawan. At tanggapin mo na ang katawan namin na katulad kay Vishnu. Na kulay asul ang balat. Magkakaroon ka rin itong mga kayamanan ni ito na nasa aming katawan. Ngunit hindi pumayag si Gopa Kumara. Dahil sa pakiwari niya, hindi ito ang kanyang hinahanap. Kanya naman, nakarating siya kung saan nandoon ang planeta ni Lord Narayan. Napakasaya ng pakiramdam dito. Makikita mo na si Lord Narayan. Ngunit hindi ko siya malalapitan. Ang mga tao dito ay may pagsamba na sobrang kagalang-galang para kay Lord Narayan. Hindi ko siya malapitan. Napakaganda nga dito sa lugar na to. Pero hindi itong ninanais kong tahanan. Sabi niya ganun. Kanya umalis na naman siya. At nakarating siya sa Vaikunta planet. Kung saan, nandoon ang mga gopis, ang mga cowherd boys, ang mga baka,
si Balaram, at saka si Krishna. Itong ninanais kong tahanan. Dito ako nararapat. Itong hinahanap kong lugar, sabi niyang ganon. At nakita niya si Lord Krishna, malayo pa lamang. Nakita niya na agad si Krishna. At si Krishna ay nakita rin siya. Tumakbo ito, papalapit sa kanya. Nagtaka siya. Tumatakbo si Krishna, papalapit sa akin. At sumisigaw si Krishna. Ikaw ang kaibigan kong matagal ko nang hinihintay, sabing ganon ni Krishna sa kanya. At niyakap siya ni Krishna. Manghang-mangha ang lahat ng kaibigan ni Krishna. Dahil niyakap ni Krishna itong si Gopakumara. Sa pagkakayakap ni Krishna kay Gopakumara, ay bigla itong nahimatay. Sabi ng lahat ng mga kaibigan ni Krishna, anong ginawa mo kay Krishna? At nahimatay siya. Ito naman si Balaram ay alam kung ano ang nangyayari at nakamasid. Alam niya na si Gopakumara ay isang devotee ni Krishna. At talagang nais din nilang ito makasama sa Brindaban, sa Goloka Brindaban. Nilapitan niya si Gopakumara. Ang sabi niya, lumapit ka kay Krishna na nakahiga dyan at bulungan mo ang kanyang tenga. Mag-chant ka ng Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agad-agad ay sumunod si Gopakumara at lumapit sa nakahigang si Krishna. Lumapit siya sa may tenga nito at nagsalita ng mga mantra. Nagising si Krishna. At niyakap siyang muli. Sabing ganon ni Krishna, halika, ipapakilala kita sa aking mga magulang. Sa aming tahanan ay nandoon sila, si Nanda Maharaj at si Mother Yasoda. Haribol.